Sabi ko, siguro pag dumating ako ng mga bandang alas 10, pwede. You know how it is with us who are in the public service, especially on Fridays and on Saturdays. We have to contend with several events in one evening. And you know, most of my events are in Parañaque. So I had to finish my events in Parañaque before coming here, dito sa lugar niyo. So pasensya na, alam ko naman maintindihan niyo. Gusto ko lang pansinin yung slogan ninyo, is still great at 38. Parang hindi tama. It should be great at 38. Kasi ako, pang ilang taon na ba namin ngayon? In fact, this year, we are celebrating our 50th anniversary as graduates of Quirino High School, the great Quirino High School. And I feel great at 50. And lalo na kayo, 38 pa lang kayo, you should feel greater at 38. Kaya wala yung still, huwag sabihin still. Kasi parang sinasabi nyo na parang in spite of 38, great pa rin kayo. So, alam niyo itong lugar na ito, I remember when we were students in Quirino High School, yung batch ko, itong kinatatayuan natin ito, bukid pa ito noon. You remember that? Because I lived in Dao Street, yung Anonas, itong Anonas na ito, pag dumiretso ka ng Anonas, bago kumaliwa ng Kamyas, bukid ito. I remember spending hours here every now and then. Pag gusto ko mag-relax ng konti, maglalakad ka daw rito. Bukid talaga itong Sikatuna na area na ito. But of course, that was many years ago. Ngayon, napakaganda na itong lugar na ito. Ang Quirino High School is a school that of course all of us will never forget. You know, whenever I try to introduce myself, especially during campaigns, one of the highlights of my introduction about my life is being a graduate of public school. And I always emphasize Quirino High School. Alam niyo, pag binabagit ko yan, pag nakatayo ko sa entablado, nakatingin ako sa mga nanonood sa entablado, sabi ko, ako'y katulad ng marami sa inyo dito, produkto ng public school, Quirino High School. So, palagay ko, that accounted for about 50% of all the votes that I have been getting since I entered politics. Malaking bagay kasi yung graduate ka ng public school. Pero hindi katulad ng una, naalala ko, I'm sure, you experience the same thing. Hindi katulad ng nag-aaral pa tayo sa Quirino High School, pag nag-attend tayo ng mga party, o kaya yung mga jam session ang tawag namin noon, pagkatapos sa mga ibang lugar, halimbawa, ando kami sa Kamuning, dadayo kami sa somewhere in Santa Mesa or in Quezon City, pag nagkatanungan na, at in-English ka pa, mga bago mong kakilala doon, tatanungin nila, saan ka ba nag-aaral? Siyempre, karamihan sabihin, Lasal, Ateneo, San Beda, tayo ibubulong na natin, Quirino High School. Di ba? Ganun panahon na yun. Pero ngayon, iba na, pinagmamalaki natin na tayo ay graduate ng Quirino High School. Ayan tayo. And that is true. Kaya nakakatuwa na if you look back, na yung mga bagay na nakatulong sa atin. At you know, gusto ko rin emphasize sa inyo, ang Quirino High School is a school that we can be very proud of. Of course, one very sad thing about going back to Quirino High School as it is today, nawala na yung high school natin, di ba? Siguro kayo, nung pareho tayo, ang dinaan natin high school, yung gawa sa kahoy. Tama ba yun? Yung kahoy na yun, no? But many years ago, several years ago, biglang tiner down nila yung ating high school. Ang mayor ng panahon na yun, si Mayor Feliciano Belmonte, who is now our speaker. Alam niyo, nung panahon na galit na galit ako kay Speaker Belmonte. Sabi ko, bakit na sinira yung high school namin? Ibang-iba na ang high school. But of course, I did the same thing with respect to other schools in Parañaque, where we had to tear down the old buildings in order to modernize the building. Pero one thing about Quirino High School, ang dami ngayon ng mga, pag kami nag-get together, at tinitingnan namin yung mga personalities na dumaan sa Quirino High School, maraming mga sumikat
nag-graduate ng Quirino High School. In my batch, for example, or during the time that I was there, from 1958 up to 1962, meron isang sikat na graduate ng Quirino High School na talagang sumikat ng gusto. During the 60s, the late 60s up to the early 70s. Alam niyo kung sino yun? Nauna lang na 1 year sa akin. Ha? Alam niyo kung sino? Si Stella Suarez. Graduate yan ng Quirino High School. At nagkataon, yung isang anak niya is a congressional spouse right now. Kilala niyo kung sino anak niya? Ha? Richard Gomez, na nagkataon asawa ni Congresswoman Lucy Torres Gomez, who is my colleague in the House of Representatives. And whenever I talk with Lucy, tapos nandun si Richard Gomez, sabi ko kay Richard, kilala ko yung nanay mo. Sabi niya, alam ko po, kasi nagkakakwentuhan ko na. Kasi tumira rin pala si Richard Gomez, dyan pa na sa Agoho Street. Sino taga-Agoho rin doon? Yan, tumira rin si Richard Gomez sa Agoho Street, and he remembers, based on my discussion with him, his wonderful days living in Project 3, Quezon City. Sa batch namin during the time that I was there, ang mga nakasabay ko, nauna ng 1 year sa akin, Patricia Santo Tomas. You remember Patricia Santo Tomas, former chairman of Civil Service Commission, former Secretary of Labor and Employment, and former chairman of the Development Bank of the Philippines. Nauna ng 1 year sa akin. Nahuli ng 2 years sa akin, former commissioner of the Bureau of Customs and former commissioner of Internal Revenue. Kilala ko sino siya? Guillermo Paraino, taga Project 2, Quezon City. At ang Paraino family, baka meron mga taga-batch yan na taga-Paraino, na member ng Paraino family. Marami sila ng mga magkakapatid na Paraino, all products of Quirino High School. At saka kanina, pagpasok ko rito, nagulat ako kasi akala ko nagkamali ako ng pasok dahil parang hindi kayo batch 74 eh. Parang kayo mga batch 84. The years have been very good to you. Napakabait ng taon sa inyo in spite of all the challenges and all the things that you've gone through. After how many years? 38 years. Kami naman, class of 50. Nakakatuwa rin. Class of 62. Alam mo, experience namin ganito, no? Kasi medyo matagal-tagal na kami. Minsan, pag nagkakaroon kami ng get-together, tapos meron darating na isang balikbayan na whom we had not seen for about 30 years, 40 years. Pagdating niya, magugulat kami. Tapos pagpunta niya ng CR, magbubulungan kami. Sabi namin, tingnan mo si Carlo, no? Ang laki ng tinandaan niya, no? Hindi na natin makilala. Bakit kaya nagkaganon? Tapos mag-uusap ko, kaya ba't tanda-tanda na itsura niya? But then pagkatapos mag-uusap ko, alam mo, palagi ko hindi ganun talaga. Actually, kaya siya parang biglang tumanda kasi it took us 40 years to see him. In our case, we see each other regularly, kaya hindi natin napapansin na tayo tumanda rin ng gusto. Pero siguro siya, habang nasa CR, nagtatanong sa sarili niya. Siguro sabi niya, yung mga classmates ko, ang laki ng tinanda. Ganon ang experience dito. Ilan sa ilang balikbayan dito? At karamihan, marami mga balikbayan dito, no? So, of course, marami ng mga pagbabago mula nang tayo graduate. Pero siyempre, ang hindi natin makakalimutan nung panahon na tayo ay nasa Quirino High School. Noong inyong panahon, 1972, 1971 to 74, kayo ang produkto ng martial law. Tama ba yun? Yun ang event na hindi nyo makakalimutan. 1972, September 1972. Noong panahon na yun, bagong graduate ako ng United States Naval Academy at Annapolis. Noong high school, I don't know about you. Noong high school ako, akala ko hindi na matatapos yung high school. In fact, hanggang ngayon, naalala ko pa rin, hindi ko makakalimutan yung mga araw ng high school ako, katulad halimbawa yung junior-senior prom. Naalala ko yung junior-senior prom. Wala kayo doon, bakit? Marcelo! Marcelo! At kami meron. Naalala ko yung junior-senior prom namin. At hanggang ngayon, hindi ko rin makalimutan yung partner
Eh baka ngayon, naamoy ko pa rin yung buhok niya. Ganun sa ano. High school, naalala natin yung first love natin. Tama ba yun? Ha? At nagkaroon tayo, I don't know, nag-attend ba kayo ng ating golden anniversary of the high school? 2008, yeah? Celebrating the time that na-establish yung ating Quirino High School in 1958, 2008. Nakakatawa. Alam niyo po bakit? Kasi ang ginawa ng marami, hinanap nila yung mga dati nilang mga crushes. Lalo na yung mga crush na nag-busted sa kanila. Tapos tingnan nila, mabuti. Tapos may nahanap po, sabi nila, wow, nakita ko yung dati kong crush. Mabuti na lang, mataba na sa ngayon. Nakaganti na rin ako sa kanya. Tapos yung pala, iba naman, yung mga babae naman, sabi nila, nakita ko yung talagang iniwan ako nag-iwan sa akin. Mabuti na lang, kalbo na siya ngayon. Sorry pag meron ako tinamaan dito, ha? Pero wala naman. Everybody's safe here. Marami. So, yun yung mga yugto sa buhay na hindi natin makakalimutan. Of course, hindi natin makakalimutan yung mga teachers natin, lalo na yung mga teachers na mababait at yung mga teachers na mga terror. Dalawang klase yun eh. Yung sobrang bait at yung terror. Yung in-between, wala na. Hindi natin maalala yung mga teachers na yun. But, ladies and gentlemen, I'd like to end by telling you, I'd like to thank you for making me a part of this program. Alam niyo talaga, I would not allow events like this to pass. Whenever a Quirino High School batch will invite me to become a guest or a guest speaker in a reunion, I try my best to be present. I try my best to be with you. Sapagkat yung bagay na ito ay napaka-importante para sa akin. Kung ano man ako ngayon, ano man yung narating ko sa buhay, I would give about 50, at least 50% of that, attribute that to Quirino High School. Sapagkat ang laki na itulong sa akin ng Quirino High School. Ibang-iba yung karanasan ko bilang graduate ng Quirino High School compared to my colleagues in the government service. For example, yung mga kasama ko ng mga konsihal ngayon, yung mga kasama ko na mayor, yung kasama ko ng mga congressman din, ang karanasan nila iba. Galing sila sa mas marangyang buhay, hindi katulad ng buhay na dinaanan ko sa Project 3 Quezon City at Quirino High School. Because of the kind of background I had as someone who grew up in Quirino District, in Project 3 Quezon City, and as a graduate of a public school, I understand better Philippine society. Naintindihan ko, parati ko sinasabi sa mga tao, alam ko ang buhay na tumira sa isang lugar na yung mga kalye hindi pa nagagawa. Panahon ko yan, no? I don't know about your time. Sapagkat we transferred to Project 3 Quezon City back in 1952. Imagine, nasa high school na ako, gumagraduate na ako ng high school, yung kalye namin hindi pa rin nagagawa. Kaya alam na alam ko ang buhay sa isang lugar na ang kalye maputik pag umuulan, maalikabok pag umaaraw. And that helps me in trying my best to become a better public official, understanding how it is to be part of the mainstream Philippines. And that is the reason why I try my best to concentrate on infrastructure projects that would contribute to the betterment of my fellow human beings. Sabi ko sa kanila, alam ko kung paano mag-aral sa isang eskwelahan na medyo kulang ang gamit kumpara sa mga eskwelahan sa private schools, for example. And that is the reason why in my service as a member of the House of Representatives, one of the things that I have concentrated so much is in the improvement of the educational system in my district in Parañaque. Kaya ako'y natutuwa na parati ang kinikilala na congressman na nagpagawa ng pinakamaraming school building sa kasaysayan ng aming syudad ng Parañaque. Sapagkat alam ko kung paano mag-aral sa isang lugar na kulang ang gamit. Halimbawa, no, ako'y nasa Quirino Elementary School, doon sa Project 3 Quezon City. Yung eskwela, sino sa inyo dumaan sa Quirino Elementary School sa Project 3 Quezon City? Dinaanan niyo ba yung eskwelahan na bahay lamang, eskwelahan? O bago na yung dinaanan ninyo? O kami, noong panahon namin, there were only 2 buildings there.
in Project 3 Quezon City, doon banda sa may, anong kali yun? Banuyo Street. Dalawa lamang na duplex buildings, parang katulad ng ordinary bahay sa Project 3, converted temporarily into Quirino Elementary School. Kaya kulang ang gamit. Kaya tuwing naalala ko yung karanasan na yan, ayoko mangyari yan sa mga kababayan ko sa Parañaque. Kaya naman lahat ay ginagawa ko para ma-improve din ang ating educational system doon po sa aming lugar sa Parañaque. So I'd like to reiterate all the things that I am today, all the things that I have been working on, especially in trying to improve our city. A lot of this are based on my own personal experiences in Project 3 Quezon City and as a student of Quirino Elementary School and of course, most important, as a student of Quirino High School. So sa inyong lahat, binabati ko kayo. I congratulate you on your celebration of your 38th anniversary of your graduation. There's so many years ahead of you. Marami pa kayong dadaanan. Tataas pa kayo. Marami pa kayong magagawa sa buhay niyo. You still have 12 more years para marating yung kinaroroonan namin ngayon. At nakakatiyak ko sa nakikita ko ito sa karangyaan ng inyong selebrasyon ng inyong 30th anniversary. Ako'y naniniwala na mas marami pa kayong magagawa, mas malayo pa mararating nyo, at mas marami pa magagawa kayo para sa inyong sarili, para sa inyong pamilya, at para sa ating bansang Pilipinas. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyo lahat. Thank you very much.